So, magandang umaga sa ating mga ka-farmers dyan. So, nandito naman tayo ulit sa ating tinanim mo na Calixto F1. So, yan. Paulit-ulit na lang talaga yung video natin habang ay nagtatrabaho po tayo nito. Kasi gusto ko lang talaga ma-share sa inyo ang mga diskarte ko dito mga ka-farmers. Actually talaga, mahirap talaga to pag nag-umpisa tayo sa ganitong stage, lalo na po sa nagbugkal pa tayo dito mga ka-farmers. Pero once na nabuo nyo na ang mga gustong gawin at naitanim nyo na ang gusto nyong itanim, ay 99.9% na dating ang time na babalik sa iyo yung mga pinaghirapan nyo sa paggawa nyo mga ka-farmers. Kung tutusin, bakit ko to ginagawa? Paulit-ulit na lang yung video natin. Pero mga ka-farmers, ang importante lang dito sa akin mga ka-farmers, sa mga taong na gusto rin matuto, yun po ang pinupukusan ko na ginagawa rin nila sa mga ka-farmers. Pero ang importante dito yung time, sipag at tiyaga ang kailangan dito pag yun po ang pinupukusan nyo mga ka-farmers. Kasi pag nagtanim lang tayo nito at wala sa puso at isipan natin, sayang lang yung mga effort natin mga farmers. Kasi po pag nagtrabaho tayo nito at siyempre wala sa puso at wala sa isip, ay parang pagod ka or kaya hindi mo ito matatapos ang ganitong trabaho. Totoo ba yan? Pero once na nasa puso at isipan mo, kahit mahirap, kahit mainit, titiisin mo yan para matapos yung gusto mong matapos mga ka-farmers. So dito nga area ay bali 300 plus na puno ang naitanim natin dito, kasama na doon sa dalawang area mga ka-farmers na nataniman natin. So 300 plus, yung plus na yan hindi pa natin nabilang kasi po ang 300 lang natin ang nabilang mga farmers. At dito gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga naitanim natin itong sitaw. So patuloy tayo natin ito. So yung una talaga, pag nagtanim tayo ng sitaw, kailangan rin talaga yung tamang pamamaraan or tamang diskarte kung paano mo pangalagaan yung sitaw. So dito mga ka-farmers, kung nakikita nyo ay may mga bunga na nakikita tayo nito. So ang variety na tinatanim natin ng mga ka-farmers ay yung galante. Wow. Ito na po mga ka-farmers. So yung talo natin ito mga ka-farmers, sa area na to, yung stage 3 natin, stage 2, yung stage 1, ay pag nabubuhay po yung ano natin mga farmers, ay siguro ma-dispatch na to o masalbis na to mga farmers. Kasi po gusto ko rin talaga masubukan yung tinatawag nilang Calixto F1. Kasi po yung mga bunga nito mga farmers, ganito, yung mga ganito mga farmers ay galing lang po yan sa bunga na tinatanim natin. Pero yun, tsagaan muna natin to mga farmers. At higit sa lahat, yung pinaka-importante dito yung time talaga. Ito nga, yung sitaw natin dito, kung nakikita nyo sa ating video ay okay naman. Kasi may mga bunga na talaga siya. Kumakapit na po yung pila dito sa gilid mga farmers. Yan po ang pinaka-the best dyan. So yan, may mga bunga na talaga to. At dito, kumakapit talaga. So yung iba dito mga farmers, ang haba na talaga yung bunga. Katulad nito mga farmers. So yan, bunga to mga farmers oh.
So yan. At dito naman na area mga farmers, yung stage 1 natin ay medyo okay na dito. Kumbaga ito ang ginato natin mga farmers nung bagyong Christine ay nagkatumbahan to. So naisipan kong putulin na lang at ito na po ang sistema ngayon. At dito, so dito na area, lahat ng puno dito mga farmers, may tinatawag na tayong sitaw dito mga farmers. Kumbaga 600 yan, 600 plus na puno ng sitaw mga farmers ang naitanim natin dito. Tulad nito mga farmers, oh. Yan, ganito na po kalaki sila nga. Papunta yan sa dulo, doon at saka doon mga farmers. Dahil po nakita ko talaga yung sitaw naman ay maganda naman yung kalabasan ng mga farmers. Katulad yan, may mga bunga na talaga to. So yun, siguro mga sa sunod na araw ay pwede na tayo makaharvest dito sa tinatawag nating sitaw mga farmers. So kailangan talaga pangalagaan din minsan, kasi po mahirap talaga na kung makakapit na sa iba yan, baka yun maipit yun ba. So ganito na po ang sistema sa sitaw natin. Paikot yan doon sa kural natin mga farmers, yan doon papunta dito doon sa kabila. Yan po ang tinataniman po natin ng sitaw. At dito sa area nito mga farmers ay nagtatanim na rin tayo ng sitaw dito. So ganyan, may mga bunga yung talong natin. Tapos yung dito na area mga farmers, at totoo lang, yung talong talaga natin ay hindi na katulad dati na medyo malaki at may iba't iba na talagang kulay sa isang bunga. Yung iba dito kasi po yun nga, galing yan sa bunga na tinatanim natin. So para sa akin naman, with the share lang to sa mga baguhan dyan ha, kasi po kadalasan talaga ito ang nasa isip natin. Bakit kailangan ba tayong bumili ng seedling na pwede naman yung seeds na galing sa bunga mga ka-farmers ay pwede natin itanim. So para sa akin mga ka-farmers, kahit baguhan tayo, with the observation na lang po sa ating mga ka-farmers dyan, siguro kadalasan dyan bumili sila ng seedling or variety na talong na gusto nilang itanim, dahil po pagdating sa panahon mga ka-farmers, yung bunga niya ay magkakaroon ng kaibahan sa kulay or sa shape niya mga ka-farmers. So kayun, pangit na talaga tingnan yung bunga na may kulay green tapos may kulay violet. Pangit na tingnan yun. Kaya yun, ang iba dyan ay bumili na talaga ng panibagong seedling mga farmers. So dito, so by the way, isalin naman natin dito yung mahaba na to isalin naman natin yung saging nito mga farmers ay 100% okay naman. Ito ang unang sekreto ni Jeans TV na gusto kong i-share sa inyo, yung saging talaga. Yan po ang pinaka-the best nating gawin, pagtatanim ng saging, kasi po dating ang time talaga na babalik na rin talaga sa inyo. So hanggang dito lang muna yung video natin. Maraming salamat. God bless all.